Yes, what's up guys? Papasok na sana tayo, no? Papasok na tayo sa trabaho. Kaso, sasagutin ko lang tong nag-PM sa atin kasi nag-message siya sa atin. Kasi ang tanong niya guys, boss, paano daw yung tamang diskarte sa pag nag-estimate tayo ng sasakyan na pipinturahan natin? Ganito kasi yan, Lods. Dalawang klase kasi yung ano natin. Labor materials, saka yung labor. Pag may kaibahan kasi yan, labor lang yung ano yung sa atin, kumbaga yung labor tsaka yung labor materials, dalawang klase. Ngayon, dito tayo sa una sa labor. Pag labor lang yung sa atin, pipinturahan natin yung kotse. Ang gagawin lang natin diyan, i-estimate lang natin kung ilang araw natin gagawin yan. Halimbawa, palagay natin yung arawan, yung per araw natin, palagay na natin 1,000. Oh. Tapos yung wash over, buong wash over ng kotse, titirahin na natin ng 5 araw. Ibig sabihin, 5,000. 5,000 ngayon yan. Yun ang ano natin, proposal na sasabihin natin sa client natin, sa customer natin na magpapipintura. Pag tayo lang mag-isa, yan yung ano yung tamang gagawin natin. Titingnan natin kung ilang araw matatapos natin yung sasakyan. Tapos kwentahin natin kung ilan yung, halimbawa lang yung arawan natin 1,000. Oh. Halimbawa lang to, example. Oh. Matatapos natin lang 5 araw. So 5 araw, di 5,000 yung kuha natin doon sa kotse. Depende na rin sa iyo kung kaya mong tapusin yan ng 3 araw, hindi ka lugi, tubo ka pa. Tapos kung kukuha ka pa ng tao, tagaliha mo o kaya ano ba yung diskarte mo diyan. Basta ganun yung diskarte natin pag labor. Pag labor materials naman, ganito yan. Pag labor materials tayo, bali, estimate natin kung ilang araw natin matatapos yung kotse, wash over, pipinturahan natin, tapos kwentahin natin yung gagastusin na materials dyan. Mula sa liha, tape, papel, kwentahin natin lahat yan, tapos clear coat, kulay, thinner, kwentahin natin lahat yan, Lods. Tapos kung ilang araw natin matatapos yan. Tapos doon na natin kikwentahin. Tapos yung kung ilang masilya yung magagamit, ilang dapat, kasi pagpakyawan ganyan talaga. Kailangan mas nakakatipid tayo sa materyales, pero maganda yung materials natin. Pero ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo ng materials na sakto lang doon sa gagawin natin na kotse o pipinturahan natin kotse. Ganun yung kaibahan yan guys, mga ludi. Ganun lang yung dapat gawin. Kwentahin natin sa labor lang, kwentahin natin kung ilang araw matapos, kwentahin natin kung for example 1,000 yung araw natin, ganun din. Pero depende na rin kasi yan sa may-ari, kasi may mga may-ari ng sakyan na kuripot. Saka maraming mga divers dyan sa Pilipinas. Kumbaga, kukunin mo ng ganito, may papasok, ako na kukuha yan, mas mababa, ganun. Depende na kasi yan sa diskarte. Tapos yung labor materials, kwentahin natin kung ilang araw, kung magkano yung mga gastos na materyales. Yun, ganun lang yung kaiba niyan, mga ludi. Tapos ito ang pinaka-importante sa pagpipintura ng mga sakyan. Huwag tayong manglamang. Kumbaga, kahit tumubo lang tayo ng konti, tutubo lang tayo ng konti, matapos natin, basta may tubo lang tayong konti, kumbaga may ginansya lang tayong konti, guys, ayos na yan. Basta wag lang bumaba sa arawan natin. Wag lang lumampas doon, wag lang tayong malugi. Kahit konti lang yung tubo natin, ang importante, gagawin natin yung trabaho na pulido, tapos wag tayong manglamang, wag nating dadayain yung customer natin. Tapos gawin natin yung the best natin, lalong-lalo na pagpakyawan tayo. Wag mong iisipin yung guys, wag mong iisipin kung, kasi yung iba kasi, magmamadali, hala na, bara-bara na yung trabaho kasi may naghihintay pa doon. Huwag yung ganun. Kailangan pulido yung trabaho kasi pinagkatiwalaan tayo ng may-ari na tayo ang titira. Pulido yung trabaho natin, kahit may tubo lang tayong kunti guys, okay na yan. Kasi, ang pinanghahawakan natin dyan, excuse me, ang pinanghahawakan natin dyan, yung gawa natin na quality. Kasi yung customer na mismo, ang magsasabi dun sa kakilala niya na doon tayo magpagawa kay
kay Juan, doon tayo magpagawa kay Pilato, ganyan. Kasi alam niya yung gawa mo na mas pulido tsaka maganda. Dapat din na medyo bilis-bilisan natin yung trabaho pag pakyawan tayo, tsaka balance lang. Basta importante, huwag tayong manlamang, tsaka pulido yung gawa natin. Yun lang guys, at sana ay nakatulong yung video natin. At saka yung nag-PM sa atin, ayan, may video ka na. Kasi papasok pa sana ako ngayon, kaya ginawan lang kita ng video. Tsaka sa lahat ng mga gustong may magtanong guys, o may mga katanungan pa dyan, paki-like and follow or share na rin yung video natin para may matutunan din yung mga beginners dyan. At saka maraming salamat sa inyong lahat guys, at God bless us all.